Umalis ang ulan sa aking bubong na parang may personal na galit ito sa akin. Ang uri ng bagyo na nagpapahanga sa iyo na bumalik sa ilalim ng mga kumot at kalimutan ang mundo. Nakahiga ako sa aking sofa sa Tanawan, Batangas, sa aking paboritong lumang Azkals hoodie, nag-scroll sa mga design gigs sa aking laptop nang may katok na pumutol sa kulog. Ang pangalan ko ay Jenna Reyes at ako ay freelance graphic designer na akala ay iniwan na ang drama sa Maynila. Ngunit noong gabing iyon, hinanap ako ng drama. Nag-shuffle ako papunta sa pinto, inaasahan ng kapitbahay na humihingi ng asukal o baka isang nawawalang delivery guy. Sa halip, binuksan ko ito sa isang baby carrier, basang-basa, nakaupo sa aking beranda na parang nakalimutang paket. Sa loob ay maliit na bundle na nakabalot sa pink blanket. Ang kanyang madilim na mga mata na nakatitig sa akin, tahimik at matatag na parang sinusuri niya ako. Huminto ang aking puso. "Hello," sigaw ko sa bagyo, ngunit ang nakabalik lang sa akin ay ang ingay ng gulong na bumibilis palayo sa kalye. May basang note na nakatago sa carrier, kumakaway sa hangin. Kinuha ko ito, nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ang mga salita sa sulat kamay na jagged ng aking kapatid na si Clara. "Hindi ko kaya ito. Sa'yo na siya ngayon, Jenna." Si Clara, ang aking nakatatandang kapatid, ang laging parang buhawi ng kaguluhan. Mga party, masasamang boyfriend at talento sa paglalaho kapag nagiging mahirap ang mga bagay. Lumaki sa Maynila, ang aming mga magulang ay laging tungkol sa kanilang country club image, ang kanilang perpektong pamilyang Santos Facad. Si Clara ang rebelde, laging may gulo, habang ako ang tahimik, nagdodrawing sa aking kwarto, sinusubukang maging invisible. Lumipat ako sa Tanawan para takasan ang kanilang paghatol, ang kanilang lamig at mga gulo ni Clara. Ngunit ngayon, narito ang kanyang baby, iniwan sa ulan na parang asong gala. Dinala ko ang carrier sa loob, ang aking maliit na living room na lalong nagiging maliit sa bawat segundo. Ang baby ay hindi umiiyak, na mas nakakatakot sa akin kaysa kung umiyak siya. Tinitigan niya lang ako na parang alam niyang nahihirapan ako. "Okay, Jenna, mag-isip ka." Bulong ko, naglalakad sa harap ng aking magulong desk at mga halos patay na houseplants. Hindi ko alam na buntis si Clara. Hindi siya tumawag sa loob ng mga buwan. Pulis? Mga magulang natin? Diyos, ang pag-iisip na tawagan sila ay nagpapahiwalay sa aking tiyan. Itinakwil nila si Clara nang lumala ang kanyang addiction. At palagi nila akong itinuring na disappointment sa pagpili ng bohemian life kaysa sa kanilang high society world. Tinawagan ko pa rin ang aking nanay, mga daliri ko ay clumsy sa phone. Sumagot siya, matalimang boses. "Alam mo ba kung anong oras na?" "Nanay." Iniwan ni Clara ang kanyang baby sa aking doorstep. May note lang, hindi ko alam ang gagawin. Katahimikan pagkatapos. "Well, Jenna, sa palagay ko, responsibilidad mo na siya ngayon." "Ano?" "Nanay, hindi ko kaya. Ginawa ng kapatid mo ang kanyang choice. Putol niya, malamig pa rin. Hindi natin kaya na lumabas itong skandal. Hawakan ito ng tahimik. Ipasa mo si tatay. Natutulog siya. Huwag mong itaas ang boses mo sa akin, Jenna. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka pinagkatiwalaan ni Clara na hawakan ng mga bagay ng maayos. Maging discreet." Click. Namatay ang linya. Tinitigan ko ang phone pagkatapos ang baby na naglabas ng maliit na hilik na parang paalala na narito pa siya. "Kami lang, ha?" Sabi ko, nanginginig ang boses. 25 ako, halos hindi nagagawang panatilihin ang aking freelance gigs. At ngayon, may anak ako. Kinagat ako ng panic, ngunit ang mga mata na iyon, ang malalaki, mapagkakatiwala ang mga mata, ang nagpapanatili sa akin na gumalaw. Nakakita ako ng YouTube video tungkol sa newborn care, kinuha ang aking mga susi, at tumakbo sa 24-hour pharmacy para sa diapers at formula. Iniwan siya ng mag-isa sa 12 na nakakapangilabot na minuto. Patuloy kong naiisip siyang magising na umiiyak ng walang tao. Nang bumalik ako, natutulog pa siya at lumubog ako sa sahig, nanginginig, nangangako sa kanya na malalaman natin ito. Kinabukasan, tumawag ako na may sakit sa aking part-time retail job. Hindi tinanggap ng boss ko. Family emergency ay hindi sapat pagkatapos ng probation, sabi niya ng matalim.
Nawala ang trabaho ko 1 linggo pagkatapos ang aking savings ay nauubos habang bumibili ng bottles, damit at second-hand crib. Ang tanging paperwork ay kalahating puno na birth certificate application na naglilist ng December 21 bilang kanyang birthday. Winter solstice, pag-asa sa pinakamadilim na panahon. Kaya pinangalanan ko siyang Leia, ang aking maliit na liwanag. Noong unang linggo sa gitna ng gabi na pagpapakain, binulong ko sa kanya. Wala akong alam sa ginagawa ko, ngunit malalampasan natin ito ng magkasama. Hindi ko alam noon, ngunit ang pangakong iyon ang magdedepina sa susunod na dekada ng aking buhay. At ang laban na hindi ko nakita na darating. Lumipas ang 10 taon na parang buhawi ng sippy cups, school plays at late-night design deadlines. Lumaki si Leia mula sa tahimik na bundle na yon tungo sa isang masiglang bata, mahahabang binti, mga kamay na nababahiran ng pintura at tawa na makakapagliwanag sa aming maliit na bahay sa Tanawan. Ipinagpalit ko ang aking mga pangarap sa Maynila para sa buhay na ito sa maliit na bayan. Freelancing sa aking magulong home office para makasama ko siya sa kanyang unang hakbang, unang salita, unang goal sa football. Bawat crayon drawing sa fridge, bawat bedtime story sa aming lumulubog na sofa ay parang tagumpay. Hindi lang ako nagpapalaki kay Leia. Siya ang nagliligtas sa akin, nagbibigay sa akin ng purpose na hindi ko natagpuan sa mundo ng aking mga magulang ng makintab na ibabaw at walang laman na pangako. Ngunit isang hapon, habang initweak ko ang logo para sa client, isang matalim na katok ang nag-uga sa aking pinto. Si Leia ay nasa kaibigan niyang si Mia para sa sleepover at wala akong inaasahan. May tungkol sa katok na yon, masyadong malakas, masyadong demanding, na nagpaikot sa aking bituka. Binuksan ko ang pinto at parang pagpasok sa masamang panaginip. Narito si Clara, aking kapatid, mukhang lumabas sa magazine. Designer coat, flawless makeup, walang buhok na wala sa lugar. Sa kanyang tabi ang aming mga magulang, mukha ng nanay ko na nakaset sa pamilyar na scowl. Si tatay na nakatitig sa kanyang sapatos. Sa likod nila, isang lalaki sa slick suit na hawak na briefcase na parang armas. "Hey Jenna," sabi ni Clara. Ang kanyang ngiti ay puro ngipin, walang init. "Kailangan nating mag-usap tungkol sa aking anak." Umikot ang mundo. Hinawakan ko ang door frame, mas matatag ang boses ko kaysa nararamdaman. "Anak mo? Ang ibig mong sabihin ang iniwan mo sa aking beranda sa Bagyo, 10 taon na ang nakalipas?" Ang mga mata ni Clara ay nagliwanag ng luha na mukhang practiced. "May sakit ako noon, Jenna. Nagbago na ako, matino na, successful. Gusto ko siyang balikan." Lumapit ang suit. "Miss Reyes, ako si Ricardo Lopez, abogado. Narito kami para pag-usapan ang custody arrangements para kay Leia." Custody. Ang salitang iyon ay tumama na parang suntok, ngunit sa ilalim ng shock may mas matindi na bumangon. Instinct ng inang oso na hinasa sa loob ng dekada ng pagmamahal. "Hindi kayo papasok," sabi ko, humaharang sa doorway. "At hindi niyo pag-uusapan ang custody ng aking anak." "Anak natin," pagwawasto ni Clara, matamis ang boses. "Maging civil tayo, Jenna." "Civil?" Napatawa ako ng mapait na parang ang pag-iwan ng newborn sa ulan ay civil. Lumapit ang nanay ko, ang kanyang pearl necklace na nagliwanag. "Jenna, tumigil ka sa pagiging dramatic. Sinusubukan ng kapatid mo na ayusin ang mga bagay. Pagkatapos ng 10 taon, subukan ulit." Hinugot ko ang aking phone at tinawagan si Christopher Cruz, aking best friend mula college at isang magaling na abogado. Ang kanyang asul na pickup ay dumating sa aking driveway ilang minuto pagkatapos at lumapit siya ng kalmado at may confidence. "Perfect timing," sabi ni Lopez, matigas ang ngiti. "Malapit na akong mag-present ng custody filing papers. Kung gayon, i-present mo sa akin," sabi ni Christopher. Tumabi sa akin. "Ako ang abogado ni Miss Reyes. Alam niyo na darating ito," bulong ni tatay, sa wakas tumingin. "Hindi," sabi ko ng matalim. "Kakalaman ko lang na huwag magtiwala sa inyo." Nagtapos kami sa aking living room, si Christopher na nag-insist na mukhang cooperative. Umupo siya sa tabi ko sa sofa habang si Clara, mga magulang ko, at si Lopez ay nakaupo sa mga upuan na karaniwang natatakpan ng art supplies ni Leia. Ikinalat ni Lopez ang mga papel sa aking coffee table. Ang aking client ay matinuna sa loob ng 3 taon,
may stable home at thriving career. Handa na siyang maging magulang. Matino, tinitigan ko si Clara. Gumagamit ka noon ng magbuntis ka. Pinunasan ni Clara ang kanyang mga mata ng fancy handkerchief. Nasa madilim na lugar ako noon, ngunit mas maayos na ako ngayon. Makakapagbigay ako kay Leia ng lahat ng nararapat sa kanya. Lahat ng nararapat sa kanya. Nanginginig ang aking boses. Nararapat sa kanya ang nanay na hindi siya iniwan. Nararapat sa kanya ang mga lolo't lola na hindi siya tinawag na scandal. May straight A's siya, naglalaro ng football, mahilig sa painting. Alam niyo ba ano man noon? Hindi, dahil wala kayo sa buong buhay niya. Sinubukan naming makisali. Putol ng nanay ko, itinulak mo kami palayo. Itinaas ni Christopher ang kamay. Manatili tayo sa facts. Inaakusahan niyo na inilayo ni Jenna si Leia sa kanyang pamilya. Malabo ang accusation na iyan. May proof kami, sabi ni Lopez. Hinugot ang iba pang papel. Tinanggihan ang mga tawag, binabaliwala ang invitations. Nakakatawa, sabi ko habang tumatayo. Naglakad ako sa aking desk, binuksan ang drawer at hinugot ang folder na makapal sa 10 taon ng proof. Voicemails, texts, emails. May evidence din ako. Bawat beses na binabaliwala niyo siya, bawat beses na tinawag niyo siyang problem, ang mukha ni Clara ay nag-flicker ng something. Takot marahil? Ano iyan? Insurance? Sabi ko laban sa eksaktong ito. Sinuri ni Christopher ang mga papel ni Lopez. Humihiling sila ng full custody, Jenna, na may supervised visits para sa iyo. Parang imposible, sabi ko. Mababa ang boses. Lumabas kayong lahat. Si Christopher na ang bahala nito ngayon. Hindi mo siya makakayang ilayo sa akin. Tumayo si Clara, nag-crack ang kanyang polished facade. Dugo ko siya. Dugo. Itinuro ko ang mga painting ni Leia sa dingding. Nasaan ang dugo nang may lagnat siya sa 2 taon at nagbantay ako buong gabi? Nasaan ito sa bawat gasgas na tuhod, bawat school play? Hindi kayo makakabalik ngayon. Ngumisi si Lopez. Handa kaming mag-public. Mahilig ang press sa nanay na lumalaban para sa kanyang ninakaw na anak. Ninakaw? Naramdaman ko ang something na snap. May note ako. Clara, gusto mo bang ipakita ko ito sa press? Hinawakan ng nanay ko ang braso ni Clara. Tinitigan siya. Hindi pa tapos ito, Jenna. Lagi kang selfish. Umalis sila. Ang briefcase ni Lopez umuugoy na parang threat. Nanatili si Christopher, grim ang mukha, dirty ang laro nila. Handa ka ba nito? Hinugot ko ang USB drive. Mga tao ng documented neglect sa loob. Wala silang idea kung gaano ako handa. Ang susunod na ilang linggo ay blur ng late nights at whispered fears. Itak ko si Leia sa kama, ang kanyang galaxy pajamas na nagliwanag sa ilalim ng lamp at tatanungin niya, Nanay, okay lang ba lahat? Ngingiti ako, aayusin ang kanyang buhok at sasabihin, hawak ko ito, kiddo. Ngunit sa loob, takot ako. Si Clara at mga magulang ko ay hindi lang lumalaban para kay Leia. Labanan nila ang trust fund na iniwan ng aking lola para sa panganay ni Clara. Isang fortune na makokontrol lang nila kung si Leia ay nasa kanilang custody. 100 million pesos na ma-access kapag 18 siya. Maliban kung makuha nila siya ngayon at maging trustees. Hindi tungkol sa pagmamahal, tungkol sa pera. Si Christopher, aking abogado, nag-set up ng shop sa kanyang cozy office sa Tanawan, mga papel at coffee cups na nagpipile up. Si Marco Torres, ang private investigator na dinala niya, ay lifesaver. Isang gruff guy na iniwan ang corporate scene sa Maynila para maghukay ng katotohanan. Busy ang kapatid mo, sabi ni Marco isang umaga, nag-drop ng stack ng photos sa desk ni Christopher. Ipinakita nito si Clara sa fancy gala sa Maynila, yacht parties at exclusive clubs. Timestamps na sumasaklaw sa lahat ng demong taon na nagpalaki ako kay Leia. Hindi siya mukhang may sakit o nahihirapan, carefree lang, walang burden sa anak na iniwan. May higit pa, sabi ni Marco, nag-slide ng legal document sa table. Ang will ng aking lola. Malinaw ang clause. Ang trust fund ay para sa anak ni Clara na lumaki sa loob ng pamilyang Santos. Kung panatilihin ko si Leia, wala silang makukuha. Kung makuha nila ang custody, makokontrol nila ang funds. Nanginginig ang aking mga kamay. Kaya ito ang dahilan. Sabi ni Marco na nakita si Diego Vargas, handang magsalita. Sabi niya, sawang-sawa na siya sa schemes nila. I-set up ito. Sabi ko gusto ko lahat.
Noong gabing iyon, umuwi si Leia mula kay Mia. Seryoso ang mukha. Nanay. May sinabi ang nanay ni Mia na weird nang ihatid ako. Nagyelo ang aking puso. Ano ang sinabi niya? Tinanong niya kung okay lang ako. Kung kailangan ko bang mag-usap tungkol sa aking tunay na nanay. Nanginginig ang labi ni Leia. Ikaw ang tunay kong nanay, di ba? Hinug ko siya, hinigop ang amoy ng kanyang strawberry shampoo. Palagi, baby. Kahit ano pa sabihin ng iba. Paano mo nalaman si Clara? Tanong ko, humihiwalay. Narinig ko si Lola sa phone minsan. Sabi niya, ninakaw mo ako. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi iyan totoo, di ba? Hindi. Ibinigay ka sa akin. Ang pinakamagandang gift na natanggap ko. Pinunasan ko ang kanyang luha. May mga tao na sinusubukang gumawa ng gulo, ngunit aayusin ko ito. Tumango siya, pagkatapos hinugot ang drawing mula sa backpack. Larawan namin na magkahawak kamay na nakapalibot sa puso. Best mom ever, nakasulat sa kanyang careful script. Para sa fridge ito, sabi niya, at ipin ko ito, masikip ang aking lalamunan. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Diego sa coffee shop sa labas ng Tanawan. Naroon si Marco, hidden ang recorder. Si Diego, polished guy sa 30s, mukhang nervous, fidgeting sa kanyang cup. Hindi alam ni Clara na narito ako, sabi niya. Ang custody thing na ito, hindi idea niya. Itinulak ito ng mga magulang mo pagkatapos nilang matuklasan ang trust fund clause. Alok na bayaran ang kasal namin kung sumama siya. Sumandal ako, sabi nila, tungkol sa pamilya. Napatawa siya ng mapait. Tungkol sa pera, palagi iyan sa kanila. Pinipintura kanilang unstable, sinasabing sinamantala mo ang addiction ni Clara para nakawin si Leia. Addiction? Nagmatigas ang aking boses. Gumagamit ba siya ng buntis siya? Oo, inamin niya. Naglinis siya 3 taon na ang nakalipas nang magkita kami, ngunit ang trust fund na 100 million. Gusto nila talaga. Nag-buzz ang aking phone. Text mula kay Leia. Nanay, pwede mo ba akong sunduin? Nasa mga magulang ko siya para sa court-mandated visit. Kailangan ko nang umalis, sabi ko. Magte-testify ka ba? Tumango si Diego. Nararapat kay Leia ang mas mahusay kaysa maging pawn nila. Nagmadali ako sa mansion ng mga magulang ko sa Maynila, tibok na tibok ang puso. Si Leia ay nasa front steps, yakap ang kanyang tuhod. Ano ang nangyari? Tanong ko, nagmamadali. May natagpuan ako, bulong niya. Sa loob, narinig ko ang nanay ko na sumisigaw, marahil kay Clara. Hinugot ni Leia ang photo mula sa backpack. Mga magulang ko, Clara, at relatives sa fancy Christmas party, lahat nakangiti. Walang sign niya. Walang pictures ko sa bahay nila, sabi niya. At patuloy na tinawag ako ni Clara na sweetheart, ngunit hindi niya alam na ayaw ko sa vanilla ice cream. Sa palagay mo, alam ng tunay na nanay. Lumuhod ako sa harap niya. Pakinggan mo, minsan ang mga taong dapat magmahal sa atin ay hindi alam kung paano. Kasalanan nila iyan, hindi mo. Pauwi, ang kapitbahay naming si Maria Enriquez ay kumatok, seryoso ang mukha. Nakita ko si Clara sa news na sinasabing ninakaw mo ang kanyang anak. Naroon ako noong gabing iyon, Jenna. Nakita ko siyang iniwan ng baby sa iyong beranda at umalis sa kanyang fancy car. Hindi man lang nag-check kung nasa bahay ka. Mabilis ang tibok ng aking puso. Sasabihin mo ba iyan sa court na tinawagan ko na si Christopher? Makikipagkita ako sa kanya bukas. Pinisil niya ang aking kamay. Kayo ang bagay ni Leia. Mamaya, nagpadala si Marco ng higit na evidence. Photos ni Clara na nakikipagkita sa heads ng private school at financial advisors na nagpaplano sa future ni Leia gamit ang pera na wala pa siya. Pagkatapos si Gloria Ramos, dating housekeeper ng mga magulang ko, dumating na may photos ng kanilang custody plan drafted buwan bago sila dumating sa aking pinto. Tinanggal nila ako dahil nakakita ako ng masyado, sabi niya. Tinawag kanilang pretend mom, hindi ko hahayaan na gawin nila ito. Tiningnan ko ang drawing ni Leia sa fridge, ang aming stick figure hands na magkadikit. Gusto nilang ipinta ako bilang villain. Sige, ipapakita ko sa kanila kung ano ang tunay na villain. Ang courtroom sa county courthouse ng Tanawan ay parang kulungan, lahat polished wood at stiff air. Tumayo ako sa tabi ni Christopher, pawis ang mga kamay, pinapanood si Clara, mga magulang ko, at ang kanilang abogado na si Lopez
na pumasok na parang may-ari sila ng lugar. Si Clara ay naka-modest dress, naglalaro ng repentant mom. Ang mga magulang ko ay nakaupo ng tuwid, oozing respectability. Ngunit hindi na ako ang takot na 25 anyos na iniwan nilang linisin ang kanilang gulo 10 taon na ang nakalipas. Ako ang nanay ni Leia at may dekada ako ng pagmamahal at evidence para i-back up ako. All rise, tawag ng bailiff. The Honorable Judge Helena Castro presiding. Napalundag ang aking puso. Si Castro ang judge na nahuli ni Marco na nag-lunch kasama si Clara. Ngunit nang umupo siya sa bench, matalim ang mga mata, hindi binili. Bago tayo magpatuloy, sabi niya, matalim ang boses sa room, kailangan kong i-address ang issue. Mr. Lopez, alam niyo ba na nagkita ang client niyo sa akin last week? Nag-pale si Lopez. Your Honor, Itinaas niya ang photos ni Marco. Ipinadala ito sa ethics board kahapon kasama ang financial records. Hawakan natin yan mamaya. Ngayon, tingnan natin ang evidence sa case na ito. Tumayo si Christopher ng kalmado ngunit fierce. Your Honor, may documentation kami na sumasaklaw sa 10 taon mula nang maging primary caregiver ng aking client si Leia. Nagsimula siya sa note ni Clara. Hindi ko kaya ito. Sayo na siya ngayon, Jenna, pagkatapos voicemails mula sa unang buwan. Boses ni Clara na crackling sa courtroom. Kunin mo lang siya sa 1 buwan, Jenna. Magpapadala ako ng pera. Sumpa ko, isa pa. Mas magaling ka rito kaysa sa akin. Mas mabuti siya sa iyo. Susunod ang text ng nanay ko. Panatilihin itong tahimik. May charity gala kami, ni tatay. Hawakan itong discreetly. Sa bawat piraso, nawala ang kulay sa kanilang mukha. Tinawag ni Christopher si Gloria Ramos, ang housekeeper. Tumayo siyang matangkad, inilarawan ng documents na natagpuan niya sa study ni tatay. Plans na kunin si Leia para sa trust fund. Sabi ni Mrs. Santos na nag-enjoy si Jenna sa paglalaro ng mommy. Sabi ni Gloria gusto nila si Leia na maging proper Santos. Si Maria Enriquez ang susunod sa stand, matatag ang boses. Nakita ko si Clara na iniwan ang baby sa beranda ni Jenna sa ulan. Hindi kumatok, hindi naghintay, umalis lang. Tumayo si Lopez. Objection, character assassination ito. Hindi, sabi ko, tumayo kahit warning glance ni Christopher. Ito ang katotohanan. Tumango si Judge Castro. Magpatuloy, Miss Reyes. Hinugot ko ang aking phone na nag-play ng recording mula kay Diego, fiancé ni Clara, na huli ni Marco. Kapag nakuha na natin ang bata, ma-access natin ang trust fund, bayaran ang debts ko. Sino ang mag-alala kung manatili siya sa kanyang nanay at tatay? Nag-gasp ang courtroom. Ang maskara ni Clara ay tumulo habang binubulong kay Lopez. Mukhang nasampal ang nanay ko. Si tatay nakatitig sa sahig. Your Honor, sabi ni Christopher, may evidence kami ng gambling debts ni Clara, unpaid loans, at attempts na i-access ang trust fund bago ang suit na ito. Ito ay scheme para exploit ang inheritance ng bata. Hindi iyan totoo. Tumayo si Clara, tumulo ang luha. Mahal ko ang aking anak. Nagbago na ako, hinarap ko siya. Nanginginig ngunit matatag ang boses. Ano ang paborito niyang kulay? Ano ang allergy niya? Anong sport ang nilalaro niya? Sino ang best friend niya? Bumuka ang bibig ni Clara pagkatapos sumara na parang isda. Lila, sabi ko, nagniningas ang luha sa mga mata. Allergic siya sa strawberries. Naglalaro siya ng football, pangarap maging goalie. Best friend niya si Mia mula kindergarten. Mahilig siya sa painting ngunit ayaw sa malakas na ingay. Alam niyo yan, kung narito kayo Judge Castro, sabi ng mahina. Narinig ko na ang sapat. Inayos niya ang kanyang mga papel pagkatapos tinitigan ng aking pamilya ng tingin na makakabasag ng bato. Sa 30 taon ko ay bihira kong makita ang ganitong walang hiya na attempt na manipulahin ang bata at ang court na ito. Ang custody suit ay dismissed with prejudice. Ini-order ko ang investigation sa trust fund scheme. Mr. Lopez, kontakin ang Bar Association bago kanila kontakin. At kayo? Lumiko siya sa aking pamilya. Nag-i-issue ako ng temporary restraining order. Walang contact kay Jenna o Leia nang walang legal channels. Dumaloy ang relief sa akin, ngunit nanatili akong matatag, tuwid ang spine. Tumayo ang nanay ko. Hindi mo pwede gawin ito. Pamilya namin siya. Hindi, sabi ko ng tahimik. Mga tao lang kayo na nagbabahagi ng aming DNA. May difference iyan, tumama ang gavel.
Court adjourned. Sa hallway, sinubukan ni Clara ang huling beses. Jenna, please. Kapatid mo ako. Tumigil ka sa pagiging kapatid ko noong gabing iniwan mo si Leia sa ulan. Tinalikuran ko siya. Si Christopher na gumagabay sa akin palabas. Sa steps ng courthouse, huminga ako ng malalim, ang hangin sa Batangas na crisp at libre. Tapos na, sabi ni Christopher. Hindi, sagot ko, iniisip si Leia na naghihintay sa bahay, marahil nagdududel para pakalmahin ang nerves. Bagong simula ito, ngunit sa pagkakataong ito kami ang nagsusulat ng story. Si Leia ay naghihintay sa beranda nang pumarada ako sa driveway. Si Mia at ang nanay niyang si Carla sa tabi niya. Bago ako makaparada, tumakbo si Leia sa car, malaki ang mga mata. Totoo ba yon? Tapos na talaga? Niyakap ko siyang mahigpit. Ang init niya ang nag-ground sa akin. Tapos na, baby. Hindi ka nila makukuha palayo. Pinunasan ni Carla ang mga mata, nakangiti. May celebration cookies sa oven. Chocolate chip, specialty ni Leia. Sa loob, amoy sugar at tagumpay ang kitchen. Nag-chatter si Leia at Mia, nag-sneak ng cookie dough nang akala nila hindi ko nakikita. Nag-buzz ang aking phone ng news alert. Maynila custody case exposes trust fund plot. Ang perpektong reputation ng mga magulang ko ay gumuho. Hindi madaling makabangon ng socialites mula sa headlines na ganoon. Tumawag si Christopher ng updates. Ang ethics board ay naghuhukay sa lunch ni Clara kay Judge Castro. Umalis si Lopez sa kanyang firm at ang trust fund ay nilo-lockdown na may independent trustee. Nagbebenta ang mga magulang mo ng lugar nila sa Maynila. Dagdag ni Christopher papunta sa ibang probinsya. Tumtakbo, pagwawasto ko. Iyan ang ginagawa nila. Isang crash mula sa kitchen ang nagbalik sa akin. Si Leia na nakatayo sa tabi ng basag na glass, phone sa kamay, pale ang mukha. Ano ang mali? Tanong ko, nagmamadali. Ibinigay niya sa akin ang phone. Text mula kay Clara. Sorry ako. Alam kong hindi nito naaayos ang anuman, ngunit nararapat mong marinig ito. Gusto mo bang mag-reply? Tanong ko. Umiling si Leia, kinuha ang walis. Tama siya, hindi nito naaayos ang anuman. Noong gabing iyon pagkatapos umalis ni Mia at Carla, umupo si Leia sa kitchen table, seryoso ang mukha, parehong look na nakukuha niya bago ang big soccer game. Nanay, may gusto akong itanong. Anuman? Sabi ko, umupo sa harap niya. Hinugot niya ang folder mula sa backpack, legal forms na na-print sa school. Gusto kong baguhin ang pangalan ko legally. Ayaw kong maging Santos. Gusto kong maging Leia Reyes katulad mo. Huminto ang aking puso. Malaking desisyon iyan, Kido. Iniisip ko ito sa loob ng mga buwan, kahit bago sila dumating. Pinili mo ako. Gusto kong piliin ka pabalik ng buo. Tiningnan ko ang forms, naalala ang lahat ng beses na gusto kong ampunin siya, ngunit nagpigil, natatakot na lumampas sa invisible line. Sigurado ka? Mas sigurado kaysa kailanman, ngumiti siya. Plus, talagang maiinis si Lola. Napatawa ako, tumulo ang luha. Hindi iyan dahilan para gawin ito. Hindi, ngunit fun bonus. Pinuno namin ang paperwork ng magkasama, nag-uusap tungkol sa latest art project niya, kung paano gusto ni Mia sumali sa football team, mga plano niya sa school talent show. Hey nanay, sabi niya habang initak ko siya sa kama. Salamat sa paglaban para sa akin. Palagi, baby, kahit ano. Alam ko, humikab siya. Kaya ikaw ang tunay kong nanay. Nanatili ka. Pagkatulog niya, umupo ako sa living room, nag-flip sa old photos. Unang goal ni Leia, unang painting niya, unang wobbly bike ride, bawat moment na binuo namin ng magkasama, bawat choice na ginawa namin. Nagliwanag ang aking phone ng isa pang text mula kay Clara. Alam kong hindi mo ako mapapatawad, ngunit salamat sa pagbibigay sa kanya nang hindi ko kaya. Iniisip kong mag-reply, sabihin sa kanya kung ano ang nawala sa kanya, ngunit ni-block ko ang number niya sa halip. Hindi naayos ng salita ang dekada ng absence na binuksan ko ang aking laptop, hinugot ang adoption petition na sinimulan ko ilang linggo na ang nakalipas. Ngayong tapos na ang custody fight, ngayong pinili ni Leia ang pangalan niya, oras na para gawing official ito. Isang mahinang creak ang nagpaangat ng tingin ko. Si Leia na nakatayo sa doorway, kinukusot ang mga mata. Hindi makatulog?
Umiling siya at lumupot sa tabi ko. Ano iyan? Ipinakita ko sa kanya ang screen. Lumaki ang mga mata niya. Totoo ba? Gusto mo akong ampunin? Kung gusto mo lang. Ngunit oo, gusto kong gawing official sa lahat ng paraan. Itinapon niya ang mga braso sa akin. Kailan natin ito magagawa? Makipag-usap tayo kay Christopher bukas. Simula ng process. Mabuti, sabi niya, paantok na dahil alam ko mula pa maliit ako. Ikaw ang nanay ko, tama ang universe sa unang beses. Niyakap ko siyang mahigpit. Iniisip ang maulang gabing iyon, ang courtroom, ang pagmamahal na pinili namin ng paulit-ulit. Ang pamilya ay hindi palaging ipinanganak. Ito ay ginagawa, ipinaglalaban, pinipili araw-araw. At pinili namin ang isa't isa sa bawat bagyo, bawat takot, bawat tagumpay. Sa lahat na sumubaybay sa journey na ito, salamat. Kasama niyo ako sa panik, laban, at ang uri ng pagmamahal na naghahawak sa iyo kapag sinusubukan ng mundo na sirain kayo. Kung gumalaw sa iyo ang story na ito, pindutin ang subscribe button at sumali sa amin kung saan bawat moment, bawat choice ay nagsasabi ng story ng puso, tahanan at hindi sumusuko. Patuloy na buuin ang inyong sariling pamilya anuman ang hitsura nito.